Ayun. So, good morning, Krishalyn. Madam. Punta tayo sa ESP. So, buksan niyo yung iyong module sa page 2. Pero, bago yon, huwag kalimutang sulatan ng pangalan in cursive at saka grade 3 sa harap. Ayun. Good morning, Hazel. Bisa ka day. Okay na, Krishalyn? Opo. Okay, punta tayo sa page 2. Doon sa page 2, ito ay kadugtong lang ng lesson natin nung nakaraang linggo. So, ang title ng page ng aralin natin ngayon ay, pakibasa nga, Krishalyn, pamantayan ng Pamantayan ng mag-anak. very good. Hindi. Okay, very good. Ating sundin. So, tingnan natin yung kwento sa baba. Doon sa may Dear Diary, sabi niya. Ito ay kwento ni Roshen R. Titong. Share ko para makita mo. Nahanap mo na ba yung Dear Diary? Opo. Okay, doon sa baba, merong kwento na pinamagatang Dear Diary. Basahin natin pagkatapos, sagutan natin yung mga tanong mamaya, okay? Opo. Okay, very good. So, sabi niya dito, umpisa, linggo. Humingi ako ng pahintulot sa nanay ko makipaglaro sa mga kapitbahay namin. Pinayagan niya ako sa kasunduang hindi kami lalayo sa bahay. Kaya naglaro lamang kami ng mga kaibigan ko sa harap ng aming bahay. Doon sa pangyayari noong linggo, nung nangyari noong linggo, ano kaya ang reaction mo? Or ano kaya ang masasabi mo dun sa nangyari? Masaya ba yun? Malungkot ba yun? O nakakatakot ba yun? Krishalyn. Naglaro daw sila nung linggo. Yun ba ay masaya, malungkot, o nakakatakot? Masaya. Very good, masaya. Tingnan naman natin yung Lunes, kung ano nangyari nung Lunes. Ay, good morning, Belinda. Umayos na, Belinda. Start na kami ni ano. Okay, punta tayo sa Lunes, page 2, Belinda, page 2. Nung Lunes, kumakanta pa ako habang naglalakad sa kalye, patungo sa aming paaralan. Masaya ako dahil doble ang baon kong pera. Binigyan ako ni nanay at humingi rin ako kay tatay. Hindi nila alam na dalawa pala silang hiningian ko ng baon. Naisahan ko sila. Kaya ang saya-saya ko. Nangupit daw siya nung nung Lunes, kaya marami siyang baon. O ano ang nararamdaman niyo doon? Masaya ba yun? Malungkot ba yun? O ano? Malungkot. Malungkot. Kasi syempre, tama ba yung ginawa nila o bad? Bad. Very good. Yun ay bad. Tama bang mangupit? Bawal, syempre. Kasi tandaan, yung pera ni nanay at saka ni tatay, di ba yun ay pinagtatrabuhan nila ng mabuti para meron kayong food. Tapos mangungupit ka lang, di. Sayang naman yung pagod ni nanay at saka ni tatay, di ba? Opo. Okay. Punta tayo ng Martes tayo. Nung Martes, ano kaya ang ginawa niya? Nung Martes, inulit ko ang paghingi ng dobling baon kina nanay at tatay. Tuloy ang aking kaligayahan. Biruin mo, doble ulit ang baon ko. Inulit niya ulit, nangupit siya ulit. Tama o mali? Mali. Very good. Halimbawa, nalaman, kayo yung nanay niya at saka yung tatay niya, tapos nalaman yung nangungupi yung anak niyo. Ano kaya ang mangyayari, mararamdaman ninyo? Magagalit, malulungkot, magiging masaya?
Magagalit. Very good. Magagalit. Magagalit kayo Napapagod kayo, tas kinukupit lang kayo. Dapat, pag gusto nyo ng pera, ano ang gagawin? Ipon. Ipon? Pwede din. Pwede kayong mag-iipon kayo. Pero pag wala kayong pera at gusto nyo ng pera, dapat laging magsasabi sa kanila, Huwag mangungupit, Opo. Okay, very good. Punta tayo ng Miyerkules. Punta naman tayo ng Miyerkules. Ano kaya ang nangyari? Dumaan ako saglit sa may malapit na pamilihan at bumili ako ng bagong laruan. Pag-uwi ko sa bahay ay agad kong tinapon ang mga luma kong laruan kasi hindi na ito ang gusto ko. Dahil marami siyang pera, bumili siya ng bago. Yung mga laruan niya na pwede pa, tinapon niya. O ano ang mararamdaman doon? Masaya, malungkot, nagagalit. Malungkot si Krishalyn kasi sayang yung mga laruan. Si Belinda, anong mararamdaman mo, Belinda? Masaya, malungkot, magagalit. Isipin mo na ni Belinda, tandaan kahit na yung laruan nyo o kaya damit, pag luma na at pwede pang gamitin, dapat ba itapon? Bawal. Ano ang pwede natin gawin? Pwedeng doon sa mga lumang laruan tsaka damit. Very good. Itago. Ano pa? Pwede din natin ipamigay sa mga tao. Very good. Lalo na yung mga nasalanta ng bagyo. Nabalitaan nyo yon. Yung mga taong walang bahay tapos walang damit. Opo. Kasi yung bagyo, nabasa lahat ng gamit nila. Wala sila. Kahit panty, wala. Kaya, yung mga ibang tao, yung mga lumang damit nila, tsaka yung mga lumang laruan nila, pinapamigay nila sa mga nasalanta ng kalamidad. Punta tayo sa Huwebes. Ano kaya ang ginawa ng bata noong Huwebes? Noong Huwebes, nalaman ni nanay at tatay ang tungkol sa pagbili ko ng bagong laruan at pagtapon ko sa mga luma. Tinanong nila ako kung saan galing ang perang pinangbili ko. Umiyak ako sa hiya at takot nang nagtapat ako sa kanila na hinihingian ko silang dalawa ng baon noong araw ng Lunes hanggang Martes. Galit na galit si tatay at nalumbay si nanay. Pinili kong tumahimik at humingi ng tawad sa kanila. Ano ang nangyari? Ano daw nangyari kay tatay? Si tatay ano nangyari kay tatay? Galit na galit. Galit na galit si tatay. Siyempre, nagsisinungaling sa kanyang anak niya. Alam nyo, yung mga tatay, kahit na nangungupit kayo, hindi yan magagalit. Pag sinabi nyo kaagad, kung may kasalanan kayo, dapat sasabihin kaagad. Kaya lang, nagsinungaling kasi yung bata. Kaya, mas lalong nagalit si tatay. Si nanay naman, nalungkot. Siyempre, iniisip ni nanay, bakit ganun yung anak ko? Ganun ba yung tinuro ko sa kanya? Kaya, nalungkot si nanay. Tingnan natin nung Biyernes. Kung ano nangyari nung Biyernes. Nagdesisyon akong magtira ng kaunting halaga sa baon ko araw-araw kasi nagsimula na akong magtipid at mag-impok. Ibig sabihin na mag-impok, mag-ipon ng pera sa aking munting alkansya. Nang sa gayon ay makapag-ipon ako ng pambili ko ng bagong laruan. Pansamantala ko munang pinagtiyagaan ang mga luma kong laruan. Very good na siya. Nag-iipon na siya. Taas nga yung kamay na nag-iipon sa inyo. Sino ang may alkansya o kaya nag-iipon ng pera? Very good. Si Krishalyn daw nag-iipon. Si Belinda kaya nag-iipon? Okay, nag-iipon din si Belinda. Very good na yung bata ngayon. Tandaan, pag meron kayong gusto na bilihin, mas maganda na mag-ipon kaysa mangupit. Di ba? Opo. Very good. Very good na yung bata. Tignan natin kung ano nangyari nung huling araw. Ano yun, Belinda? Para hindi na siya hingi ng pera.